Alright, so good morning. So yung past tutorial natin, nag-set up tayo ng SAMP and other plugins. Ngayon, let's proceed sa ating codes ngayon. Open ko lang yung ating PCB tutorial. So in-open ko siya sa folder. So dito, nakalimutan ako idagdag yung ating mga metadatas para sa mga responsive ng ating data. So, meta name. So ating meta name na viewport. Dito ko ng konti. Ito, kailangan natin itong meta na to para just in case, para yung ating page is kahit mag-zoom at mag-zoom, kahit magpalit o magpalaki ating width device, is magkakaroon tayo ng initial scale na 1:1. Kahit anong device width sa ating content or sa ating page. At yung viewport tumutukoy sa mga different devices size or width size. So, kaya natin ng encoding para sa character set. And okay. Dito, may nakalimutan ako idagdag kasi baka gumamit tayo ng date picker using jQuery. Gagamit tayo ng plugin ulit na tinatawag natin jQuery UI. So, punta lang tayo sa jQuery.com. Hanapin ko lang itong nasa taas na to. Pati yung jQuery UI natin. Click ko lang yan. Then, download natin yung stable version ng jQuery UI. Okay. Extract ko lang yung file. After ma-extract ng file, kailangan natin dito is yung yung ating jQuery UI min, yung ating JavaScript file. Then, kailangan paste ko siya rito. And actually, sabi ko, meron ako nakareading jQuery UI dyan. So, ganyan lang. I-copy ko lang siya. Sagit lang, guys. Okay. Kunin natin yung file na to. Yung ating file para sa CSS. Dito ko siya din sa folder na to, CSS. Tapos yung file ng jQuery JavaScript file sa ating JS folder. Replace ko lang. Ngayon, kunin muna natin yung custom CSS ng jQuery. Lagay ko lang sa folder niya, link ko lang CSS, tapos yung pangalan ng folder UI jQuery-UI slash yung pangalan ng file. Kunin natin yung pangalan ng file. Ayan, .css. Sunod, i-link naman natin yung ating UI. So, script UI, JS folder, then jQuery UI. So, itong jQuery UI na to, ginagamit to para sa mga plugins, widgets na tinatawag. Gaya nito, mga to. Mga accordion. Ito yung mga sample ni accordion sa jQuery UI. Ayan. Pero mostly, hindi na ito na ginagamit natin kasi lahat to naka-include na sa Bootstrap 5 JavaScript. Ito yung date picker natin, kailangan ko ng jQuery UI. Para pag kinilik ko to, yan yung ating date picker, kung magano yung calendar using jQuery UI. Mga widgets na tinatawag yan, guys.
Yan. Kung makikita nyo, documentation, dito yung codes niya. Pwede nyo copy na itong codes na to. Ayan. Okay. So, naka-ready na yung file. At gagawa tayo ng custom CSS natin. So, save ko lang tong custom.css. So, kailangan ko yan. Para just in case, ilalagay ko siya doon sa ating after ng bootstrap. Isi-set up na tayo ng page ngayon. So, sa custom.css, isi-set up natin lahat ng body. Set up tayo ng margin at padding 0. Ayan. Tapos max width para makuha natin yung max width ng page. Ayan. Scroll behavior. Kung gusto niyo itong scroll behavior to, then mostly yung box sizing na border box. So, yan yung pag-setup ng ating page. Ngayon, kasi gagamit tayo ng model dito next couple tutorial. Yung ating class na UI-datePicker, ito. Then, sa mga experience ko, nagkakaproblema ako sa class na yan. Na pag model, yung model ko, yung calendar, hindi nakikita sa model. Kumbaga parang napapatungan. So, gagamit ako ng z-index. Parang babaw lang siya. Level 99. Lagyan ko na important para malaman na page na to ay override yung class niya doon sa ating jQuery UI custom.css. Okay. So, una, sa lahat, mag-create na tayo ng login page ngayon. So, dito, gawin natin, gamit tayo ng div tags, then class container dash fluid or container. Okay? So, saan galing yung container niyan? Sorry. Para maintindihan nyo to, pwede nyong pag-aralan yung mga bootstrap na to dito sa website ng W3 Schools. Okay? Nandito yan. So, pag hinanap nyo yung bootstrap, nandito yung mga explanation. Bootstrap 5 tayo. Nandito yung mga explanations. Pwede nyo tingnan muna to bago nyo puntahan yung aking tutorial dahil ang gagawin natin is magde-diretso na tayo sa pag-create ng login system and basic code. Okay? Lalo na doon sa mga beginner, pwede nyo rin pag-aralan yung mga other tutorial ng PHP dito sa W3 Schools. Nandyan lahat. Okay? Meron din silang may SQL para sa database. Yan. Para sa yung insert into, yan, and the rest. Pumunta na kayo sa w3schools.com. Diyan, ito ang magandang platform para pag-aralan yung mga basic needs na kailangan nyo sa pag-create ng system. Lalo na kung gumagamit kayo ng PHP. Okay? So, ngayon, gamit tayo ng div class row. And siguro, hahatiin ko siya sa 3 dahil gigitna natin yung ating login page. So, class call dash md dash 4. So, by the way nga pala, short explanation sa Bootstrap. Si Bootstrap guys, gumagamit ngayon ng tinatawag natin grid system. So, isipin ng grid system niyan ay pag sabing grid system, buong page na to, for example, itong buong page na to, ayan, no? Nakita niyo yung page blanco. Wala pa naman yan. From here to here, lahat po yan is gumagamit ng 12 columns. All of them are equivalent to 12 columns. Hindi pwedeng sumobra. Pwedeng kumulang, pero hindi pwedeng sumobra. Pero kapag sumobra ka ng 13 column, bababa ka agad yung another column sa pinakababa. Yan ang dahilan yan. So, para makita yung explanation yan, punta lang kayo sa W3 School, nandun yung explanation yan. Okay? So, tingnan natin. Okay, grid basic, ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung
lahat ng page natin is individually, lahat yan is 12 columns. Para mahati yan, pwede nyo gumamit ng column 1 and so on, span 4, ayan, nakita nyo, dinidivide lang sa tatlo. Kapag gusto nyo ng 3 columns, divided by 3, that is 4. So, pag gusto nyo naman is custom, ito yung 4, maliit na columns, ayan. So, ayan. Okay? Nalagay natin dito sa pangalawang column natin, mag-create tayo ng login page. Ngayon. So, pwede ko ng H1, siguro, login page. Ayan. Tapos, dito, lagyan natin siya ng other predefined color ng JS, ng Bootstrap, sorry, rather. Then, ligit na lang natin siya, text center. Pag na-refresh ko yung page ngayon, ito na yung ating login page na kulay green. Kasi text success is green. Tapos, siguro sa container, gamit tayo ng empty-5 margin top para mag-top lang siya. Yan. Tapos, i-folder, font weight natin na bolder para maglapad lang siya. Ayan. Fresh page yan. Nakita yung lapad. Ngayon, lagyan natin ng text-uppercase para mag-uppercase ang lahat ng letter. Uppercase. Tapos, dito natin ng konti, natin H4. Ayan. Okay. H3 na lang. H3. Yan. Yan. Para makita nyo kung hanggang saan yung yung column niyan, is lagyan ng border. Yan. Kita nyo natin yung ating border. Lagyan natin ng konting padding para medyo gumanda siya. Medyo nakapad. Yan. Okay. P-5. Yan. Next is sa pamagitan ng sa baba, create tayo ng form tags. Ayan, form tags para makapag-create tayo ng login form. Nagamit tayo ng class row. Then lalagyan natin yan ng layout yung form. So, kaya ko ng class needs-validation. Tapos, method na post. So, regular variable. Then, no validate attribute. Then, action. For security purposes ito, gamit tayo ng, gamit tayo ng, PHP HTML special characters para maiwasan yung ating ito guys, ginagamit for security purposes. Server, then PHP _ self. For security purposes to. Para maiwasan yung mga SQL injection. Then, so dito, mayroon tayong needs validation. Kukunin natin yung validation na yan sa pamamagitan ng Bootstrap. So, punta sa getbootstrap.com. Sa documentation, hanapin natin yung validation. Ito. Okay. Kaya kita yung class niya, needs validation. Hanapin natin yung JS niya, yung JavaScript. Ano pa meron pa rito? Baba lang natin. Wala na pala. Ito na pala yun. Ang gagawin ko lang dito ay tag ito. Nasa na? Search ko lang. Use trick. Yan. Copy-paste ko to lahat. Copy-paste ko lang to. So dito, makikreate tayo ng another JS para sa validation ng ating form. So, need-validation.js. So, para gumana yan, i-script natin siya rito. I-link natin. Ating external JS. Need-validation.js. Okay? So, itong code sa to, sa Bootstrap, para yan, target niya yung ating class need validation. Para yung ating pag-blanko yung laman o ng element is magkakaroon siya ng valida.
na hindi pwede mag-submit. Okay? So, ngayon, create tayo ng div class row column para sa ating page call -10-12 siguro. Kasi gagawin natin yung pinakita kong design kanina or last tutorial. Sorry, rather. Buong page, buong column tayo. So, gawa tayo ng div. So, basic lang natin para bis input. Label. Username, ganyan. Tapos, gamit tayo ng class ng form control para responsive yung ating input sa ating layout. Okay? Tapos, natin yung name na user log siguro para yan. Tapos, ma-required natin siya para mag-validate lang siya na required. Okay? Pag na-refresh ko yung page ngayon sa ating page, nasa na? Pag na-refresh ko to, ito yung ating username ngayon. Okay? Ayan. Siguro lagyan natin ng konting papaganda. Font weight natin siya. Bolder. Ayan. I-margin bottom lang natin 3. Ayan. Tapos, para sa bilis, copy-paste ko na lang to. Ayan. Tapos, ito yung password. Siguro, passlog. Yung name. Magagamit natin yan mamaya. Papaliwanag ko para sa yung mga name na yan. Then, dito yung ating input tags button. So, sa input type, input type, no? Maraming klase yan. Meron tayong input type, kalimutan ko lagyan type password, at input type text. Yan. Okay. Tapos dito, lagyan natin ng input type submit para automatic yung element na yan na input type submit, hindi yan, lagyan natin ng btn siguro, login. Hindi yan, hindi yan kagaya nito na nauna natin ko input tags. Yan ay automatic magiging button. Yan, button yan guys, button. Yan. Tanggalin ko lang yung form control, baguhin natin. Sorry. Ayan. Makikita nyo dito guys, sa pamamagitan ng needs validation, ito yung naging error niya. Okay? Yan. So ngayon, kung gusto niya lagyan ng error ko, error message, pwede naman. Punta tayo dun sa ating reference guidelines, validation. Ito, gamit tayo ng valid feedback. Alam ko, invalid din. Ayan, invalid feedback yan. So, gawin natin, gamit tayo ng small class. I-class natin siya ng text dash danger para pulang-pula. Tapos nakalagay, please provide username. Ganyan. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng class na invalid dash feedback. Yan. Ganyan din dito. Para magkaroon lang ng error message. No? Password. Yan. Okay. Pag i-refresh ko yung page, makikita nyo, ito na yun. Please provide username, please provide password. Kapag nag-type ako, automatic mawawala yan at nag-green siya. Okay? Pagandahin na naman natin yung ating button para medyo ganda. Gamit tayo ng class na btn, short for button, btn-outline siguro. Kasi may request outline. Lahat ng tong class na to, yung mga btn outline, makikita nyo yan sa ating bootstrap.com. Tingnan nyo lang yung mga, yung mga
documentation or yung double tree school para mapag-aralan nyo, yung layout ng Bootstrap. Okay? Ayan. Gamit tayo ng btn small s para lumit lang siya. Tapos, the rest, sa baba ng form, siguro, or sa baba ng div tags column ba to? Sa baba ng form, dito. Okay, gamit tayo ng another row, class row, para sa mga buttons natin. Meron tayong, sorry, dito na lang siguro, same lang, success, btn small. Tanggalin ko yung required, kasi button lang naman yan. A-tags tayo na, register .php. Tapos dito, register. Yan. Yan. Tapos, nagatin ng type button. Tapos, class, pagandahin natin ng btn dash, siguro, primary. Yan. Yan. Deletean din natin. Para medyo paras na sila sa natin. 4. Okay, so ito yung register natin ngayon. Okay. Ngayon, meron akong konting tricks na gagawin dito para magmukha siyang Pero bago muna natin mag-create tayo ng register.php. Register.php. Yan. Kasi mangyari dyan, copy-paste ko na lang itong buong page na to, file. Baguhin ko lang para makita natin, registration page. Yan. Pag click ko sa register, makikita nyo, yan, registration page. Sa ating link, may ating register.php. Para magmukha siyang framework, yung ating page, tatanggalin natin yung .php file extension name. Okay? So, paano natin gagawin yan? Sa ating link dito, pwede nyo tanggalin to. .php. Pero, pag kinilig ko sa register, magkakaroon tayo ng error, URL not found. Okay? Dahil nga, register lang nilagay natin, hindi .php. Pero pag ginawa ko siyang .php, papasok yan. Tapos, yung sa registration, instead of login, siguro ito, gawin natin siyang btn registration, btn register. Yan. Tapos, yung kanyang value, gawin natin siyang register. Yan. Tapos, ito, balik tayo sa index. Nagatin siya ng back. Okay. Ayan, para magbago lang. Tapos dito sa ating index, nagatin siya ng value. Login. Kasi automatic siya, pag value submit siya. Type submit, rather. Submit tayo. Okay, para bigyan natin siya login. Ayan. Okay, so ngayon, yung kanina sinabi ko, yung .php tatanggalin natin. Dito sa ating main folder, sa student info, magkikreate tayo ng bagong file, then isave natin siya .htaccess. Okay? So, htaccess natin siya. Ngayon, question, baka magtanong kayo, ano ba yung htaccess sa PHP? So, pag sabing htaccess sa PHP, ito ay powerful configuration. Okay? Powerful configuration na ginagamit sa mga web server na nag-run sa Apache Web Server Software. Yan. Yung basic structure niya, yung .htaccess nga. Yan. Yung common na ginagamit example dito is yung pag-redirect ng mga URLs or another page. Yun. Pag-manipula ng mga perform complex URL manipulations, yung mga common sample. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin common sample is yung mag-redirect ng mga URL, visitors URL. So, gamit ang ating htaccess, gamit tayo ng rewrite engine. Engine on. Yan. Tapos, rewrite configuration.
Tapos, percent sign, yan. Tapos, yung ating the exclamation point D. Tapos, capitalize ta, tandaan nyo, very sensitive case. Copy paste ko na lang to para sa bilis. Tapos, ang write nating file name ay yung ating mga PHP file. So, .php-f. Tapos, mag-rewrite tayo ng bagong rule. Rewrite rule. So, isa-select natin yung asterisk means select .asterisk select yung ating $sign variable 1.php. So, yun. .php yung ating sineselect na file name, extension name. So, ngayon, kapag meron tayong sa folder niyan, yung htaccess, ngayon, kapag kinik ko si register, nagmukha na siya parang framework na hindi na kailangan ng extension name ng .php. Ganun din sa back button. Yan. Index na lang register. Yan ang powerful ng htaccess. Okay? So, yan muna sa ngayon guys. Ang ating tutorial para sa login page. The next tutorial natin, magkikreate tayo ng login page para sa ating registration. Thank you.